Siya si Viktor Frankl, isang psychiatrist at neurologist bago sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig. Siya at ang buo niyang pamilya ay tinangay ng mga Nazis at sa pilitang kinulong sa loob ng concentration camps sa Germany. Si Viktor Frankl ay nakasurvive, pero ang lahat ng kanyang pamilya ay namatay. Ang Nazis, sila yung nagkukontrol sa bansang Germany mula 1933 hanggang 1945 pamumuno ni Adolf Hitler. At ang concentration camp ay isang napakasikip at napakaruming kulungan dahil na rin sa napakaraming tao ang namatay at kinulong dito. Yo, panyero, kumusta? This is Rated Page ATV. Nagbabalik. Panoorin at i-attract natin ang totoong kulay ng buhay. I-like and subscribe. Pindutin ang bell icon. Iyan ang tunay. Nakasurvive si Viktor Frankl. Ngunit terribly ang kanyang dinanas sa loob ng concentration camp. Siguro nakapanood ka na ng mga movies or familiar ka na sa mga nakatakot at pagimbal-gimbal na kaganapan sa loob ng German Nazis concentration camps. Pero mamangha ka kay Viktor Frankl, maliban sa kalunos-lunos na kalang dinanas sa loob ng kulungan, dito niya nakita ang magandang kahulugan ng buhay. Dito niya natutunan ang pagiging mapagpakumbaba at pagkakaroon ng mahabang pasensya na ikangay kasing haba ng EDSA. Hindi siya nagalit o nagiging bitter. Hindi niya kinamuhian ang mga taong nagpapahirap sa kanila. Sa halip, natututo siyang maging matulungin at mapagmahal sa kapwa. Isa lang dito yung tipong pagdating sa pagkain halimbawa. Isusubo niya na lang, binibigay pa sa mga taong mas nangangailangan doon sa loob ng piitan. At dito niya sinusulat ang kanyang libro called Man's Search for Meaning. Dahil natutunan niya sa loob ng concentration camps at ayon sa kanyang paniniwala, ng ating eksperyensya ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang kahulugan na nabuo sa ating isipan doon sa mga pagsubok na ating naranasan. Maraming mga coaches and psychologists ang naniwala sa ganitong idea that the meaning we give is something more important than the experience itself. At dito niya napag-aralan about human nature. Doon sa mga reaksyon ng mga kasamahan niya na nakulong, sino yung nanatiling matatag at nanatiling positibo, at sino naman yung nawala ng pag-asa, nagkaroon ng depresyon at kalaunan, nagpakamatay. Viktor Frankl decided the opposite. Sabi niya, human beings are powerful and strong. They can survive anything. Halimbawa, mayroong adopted child. Inabuso ng kanyang adopted parents, minamaltrato at sinasaktan physically. Sa kabilang banda naman, mayroon ding adopted child, minamaltrato at physical ding sinasaktan ng mga magulang na nag-adopt sa kanya. At lumaki sila pareho. Ngunit nagkaroon ng magkaibang buhay. Ang isang bata nag-umpisang uminom, naging alcoholic at lumaking drug addict. Nagkaroon ng depresyon at naging terrible ang kanyang sitwasyon. At yung isang bata naman, lumaking walang puot sa kanyang dibdib, lumaking mapagmahal at napaka-successful na tao. Ano ang kaibahan nila? Nagkaroon sila noon ng parehong sitwasyon at eksperyensya. Well, ang pinagkaiba ay ang pagbibigay ng kahulugan doon sa pareho nilang karanasan. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, palagi tayong nakapag-decide agad-agad. At hindi natin namalayan sa oras mismo na tayo ay nakapagdesisyon. Karamihan sa atin, hindi tayo aware sa mismong kahulugan na binigay natin sa panahon na tayo ay nahirapan. Inisip natin agad, nahirapan tayo. Hindi ko to kaya. Bakit ako pa? Ang hirap naman ng buhay. Yung isang bata na binubugbog ng mga magulang na nag-adapt sa kanya. At si Viktor Frankl naman na araw-araw niyang nakikita na pinapatay ang tao, tinotorture sila. Pero nakahanap sila ng pag-asa at positibo sa kanilang terribling sitwasyon. Pag-usapan natin hindi naman yung ganong kabrutal tulad ng pagtutorture, patayan sa loob ng concentration camps sa Germany. Pag-usapan naman natin tungkol sa COVID-19. Kasi malamang ito yung epidemya na dinanas ng ating henerasyon. Hindi lang ang Pilipinas kundi buong mundo. At bawat isa sa atin ay nagkaroon ng negative experiences sa pandemic na ito. Lahat apektado at maraming nawalan ng trabaho. Paralisado ang kabuhayan ng karamihan. Yung iba, hindi alam kung may trabaho pang babalikan. Marami ang nawalan ng pag-asa at nagkakaroon ng depresyon. Ayon sa The Washington Post by William Wan, the coronavirus pandemic is pushing America into a mental health crisis
anxiety, and depression are rising. At sa perioding report ng The Washington Post, in China, a study of 1,257 doctors and nurses during that country's coronavirus peak found that half reported depression, 45% anxiety, and 34% insomnia. So ano ang maging kahulugan ang ibibigay mo sa naranasan nating ito? Hindi biro ang depresyon, malawak ang usapin tungkol dito at malalim ang ugat ang pinagmulan nito. Katunayan, ang Philippine Mental Health Law o Republic Act No. 11036 ay nilagdaan ni Presidente Duterte bilang batas noong June 21, 2018. Sa ilalim ng probisyon nito, pinoprotektahan ng Philippine Mental Act ang karapatan ng pasyente tulad ng mga sumusunod: karapatan sa kalayaan mula sa diskriminasyon, karapatan at proteksyon from torture, cruel, inhumane at nakakasirang pagtrato, karapatan sa pangangalaga at rehabilitasyon, karapatan na maging sapat na kaalaman tungkol sa pagsusuri sa psychososyal at clinical, karapatang makilahok sa plano sa paggamot na maipatupad, karapatan sa katibayan o may kaalaman, karapatan sa pagiging kumpidensyal at karapatang magpayo bukod sa iba. Isang taon bago na isabatas ito, noong 2017, umani ng pambabatikos mula sa mga netizens ang kilalang aktor at batikang komedyante na si Mr. Joy De Leon sa isang noontime show kung saan siya ay isang host. Ito ay tungkol sa kanyang opinyon sa depresyon. Quote, "Yung depresyon, gawa-gawa lang ng tao yan. Gawa nila sa sarili nila." Unquote. Dahil dito, supalpal at pambabatikos ang inabot niya sa social media. Maraming netizens ang nagalit sa kanya. May iba, pinagmumura pa siya at sinasabihan na ang sama-sama niya. Naging laman ng balita at nag-trending ito. Hindi nagtagal, humingi si Mr. Joy De Leon ng pasensya at pangunawa. Ako'y humingi ng paumanin sa mga napaitan sa mga nabanggit ko at humingi ng inyong pangunawa. Unquote. Hindi natin masisisi ang ibang tao dahil milyon naman talaga sa buong mundo ang nakaranas ng depresyon. Ngunit sa kabilang banda, maaari din naman natin may konsidera ang naging pahayag ni Mr. Joy De Leon. Ngayon ang ibig niyang sabihin ni gawa-gawa lang ng tao yan ay gawa-gawa na nagsimula sa ating isipan. Ngunit siya ay binabash ng ilan at pinagsasabihan na ang sama-sama niyang tao. Well, ano pa kaya si Viktor Frankl? Madali sa kanya magbigay ng konklusyon. Nasa loob ka ng German Nazis concentration camp and everyday nakikita mo worst possible behavior ng mga tao. They are murdering people and killing people. Tinutorture sila. Kung ikaw ay isang prisoner, siguro makapag-decide ka kaagad-agad na ang sangkatauhan ay demonyo. But Viktor Frankl gave something positive dun sa negatibo nilang sitwasyon. Gusto natin palagi tayong pinapaboran. Karamihan sa atin gusto palaging pinakikinggan. At lahat tayo gusto natin na ang lahat ng ating mga katanungan ay agad-agad magkaroon ng kasagutan. Madaling mahulog sa negatibong pag-iisip, lalo na kung hirapan o feeling mo na argabyado ka. Tao lang tayo. Pero kailangan nating mag-ingat sa pagbibigay ng kahulugan. Search for positive meaning. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng lakas at kung negatibo naman, ito yung sumisira sa atin. Ikaw, ano ang komento mo sa video na to? I-comment mo sa ibaba ang iyong reaksyon para malaman din namin. Make sure panurin mo ang video ko na ano ang magkaparehong mayroon kina Manny Villar at Manny Pacquiao. Ito yung clip ng video. Ang mga successful na individuals sa ating bansa tulad Manny Villar, Manny Pacquiao at marami pang iba, lahat sila binavalue nila yung mga difficult and tough times na dinanas nila. Yun yung pinaka-best learning experiences that changed their life the most and helped them grow the most. Hindi yung easy times. Totoo yan. Marami ang natututo when times are tough. Ibig sabihin, sa tuwing nahihirapan ka, kaakibat nito ay oportunidad. Depende nilang sa iyong interpretasyon kung nag-fail ka ba or may natutunan ka. Ikaw ang magdesisyon. Tanungin mo lang ang iyong sarili, ano ang natutunan ko? Ano ang pwede kong matutunan mula dito? Kaya mula ngayon, huwag mong sabihin I failed. You didn't fail. You learned something from those experiences. At ilagay ko rin ang link sa nasabing video sa description sa ibaba din ng video na ito. Kailangan mo itong malaman at panoorin.
Once again, this is Red PJ TV. See you mga panyero. Please subscribe.